quote or we will give reference to these biblical scholars or literature. Pero primarily, ang pagbabasihan po natin sa pag-aaral na ito ay ang banal na kasulatan. And I will do my best, mga kapatid, to interpret the Word of God in a way na mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon at sa tamang pamamaraan. No? Hindi yung aking sariling interpretasyon. So, isa po itong malalim at masusing pag-aaral. Mabanggit ko lamang po, last week ko pa po iniisip paano po umpisahan. And nag-uumpisa na din ako gumawa ng mga outline. So, Huwebes ng gabi, alam ni Sister Marty, nag-aano na ako sa akin. Nag-uumpisa na ako ng aking PowerPoint presentation. Yung Friday namin, work from home, wala kaming nasa bahay. Pero maghapon po, pinagtyagaan kong mahirap pong buuin, mga kapatid. Mahirap ang gumawa ng PowerPoint presentation. Baka isipin po ninyo, napakadali, may AI na ngayon. Mag-ano ka lang make me a PowerPoint presentation about this topic. In a matter of minutes, bibigyan at ang aking ipinipresent po sa inyo na presentation is all my own. Ako po ang gumagawa niyan so that I can present the topic in a way na sa tingin ko ito po yung tama na pag-aaral ng Biblia. So, wala pong AI dito, mga kapatid. And I don't believe in AI. Di po ako gumagamit. Kahit po yung mga correspondence, ang kasama ko sa work, make me a letter, resignation letter or letter, ganito ang content. Napakadali na po sa panahon natin ngayon. AI. The topic of Calvinism, which I will discuss by and by. Napakadali. Pero ito po, sariling gawa ko, hindi ko po tinatas ang aking upuan, pero mas gusto ko yung akong gumagawa because yung flow nung at saka yung tinitingnan ko kung ito ay naaayon ba sa aral ng Biblia. But so much for that, mga kapatid. Kaya katanungan po, to what extent is God involved in the salvation? Yung kaligtasan ng tao, napakahalaga. Wala po tayo dito sa lugar na ito if we do not value the salvation of our souls. Tama po? Hindi po tayo mag-effort ng dito kung hindi mahalaga sa atin yung kaligtasan. Kaya nga tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon because we believe one day when we leave this earth, we will be saved. We will be in the presence of God. Kaya napakahalaga po ng topic ng salvation. Kaya katanungan, to what extent ang involvement ng Panginoon? Meron pong kapangyarihan gagawin lahat ng Diyos ang paraan para ang tao ay maligtas. Pero as we shall see later on, dito po sa paniniwalang ito, natin pong titingnan, pili lang yung ililigtas ng Panginoon. On the other hand, meron pong work merit system.
Kapaniwalaan na kung saan man earns his own salvation. Marami din pong naniniwala dito, primarily po yung Roman Catholic. Ang gumawa ka ng mabuti, sapagkat sa paggawa mo ng mabuti, kaliligtas mo yan. Diyan tinitingnan ng Diyos kung paano kanya ililigtas. Kaya po yung iba na nakakausap ko, sabi po nila, importante naman wala kang tinatapakang tao. Gumagawa ka na mabuti sa kapwa mo, ligtas ka na, ililigtas ka na ng Diyos. Mostly, ang mga nagsasabi po niya na mga kilala Roman Catholic. So, alin po dyan sa dalawa? Is salvation entirely the work of God? Or man will work or will earn his salvation? Well, I think the truth is somewhere in between. That salvation, as we will go deeper into the study, salvation is through God's grace and it is received by man through faith and obedience. No? Ito po yung biblical view. Pinapangunahan ko na po sa inyo na ang pagliligtas, merong parte ang Diyos at ang tao meron ding parte. God has done his part and then man will do his part in order for him. But this is in keeping with the grace of God. So, to answer those questions, no? Kasi po, balik ko po, no? I will, dito po sa pag-aaral na ito na series, ito po ang titingnan natin. Itong view ng Calvinism. Sapagkat yung mga katanungan po ay related or ito yung Calvinism. So, let's go straight to this Calvinistic view. Ito po ay hindi ko na po pupuntahan kung i-describe si John Calvin. Pero siya po yung nag-umpisa nito. No? During the Reformation period, 15th century. Calvinism is a Protestant theological system emphasizing what? God's sovereignty, predestination, and salvation through grace alone. Ibig sabihin, God in His sovereignty. Ano ba yung sovereignty? It means supreme power or authority. Kataas-taas ang kapangyarihan, dakilang kapangyarihan at paghahari. Ang ibig ko sabihin nitong paniniwalang ito, ang Diyos, sa kanyang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, predestined, ano tawag sa Tagalog to? Ipinanukala niya ng una kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi. At ito ay gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya through grace alone. Ito pong Calvinism, meron po tinatawag na 5 points. Makikita po ninyong bulaklak na yan. Yan po ay tulip. Tulip flower. And the 5 points of Calvinism is yung acronym ay ginawang tulip. Ayan po yung acronym na tulip. So the 5 points of Calvinism is T stands for total depravity, U for unconditional election, L is for limited, I irresistible grace, and P perseverance of the saints. Ano po ibig sabihin?
Ay, ibig sabihin po nitong total depravity, ang tao daw ay totally lost. Man Adam, mag-isang hindi niya ang Diyos na dakasin. Before the foundation of the world, those who will be saved, tawag po nila dyan is elect, and those who will be damned. Bago pa pero hindi natin alam yun. Ang nakakaalam lang daw nun, ang Diyos. So, this elect, no? Yung atonement daw is provided by God only for the elect. Ibig sabihin, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ay para iligtas lamang yung mga elect. Those who not elected do not resist the call of God. Kapag ka tinawag ka ng Diyos, kaya nga irresistible. You cannot resist. Ang tao hindi kayang i-resist yan. Hindi kayang tanggihan. And so, the elect, kapag siya ay very dangerous na theology. No? Piruin mo. How can I believe in a God who, diba? Who is partial. May itinatangi. Biruin mo, ililigtas ka niya. Ako hindi. Kung halimbawa ako ay napabilang doon sa hindi elect. No? So, some, if not all of these concepts have influenced religions and personal beliefs. Na-influencehan po ng Calvinism na ito. Yung minsan, kapag kaminsan, yung paniniwala natin. Kaya po natin pag-aaralan ito eh. Kasi para makita po natin, baka yung ating paniniwala merong kapareho or if you have questions, wag po after my sermon, kasi nasa sermon po tayo. After the worship, you approach me, ano po yung question niyo? Or i-message niyo po sa akin para mapag-aralan ko po at sa susunod na lesson, I will incorporate in the series. Okay? So, isa-isahin po natin yan mga kapatid. Sa umagang ito, titingnan po natin ito, si total depravity. So, ano pong ibig sabihin ng total depravity? Ang ibig po sabihin, sa madaling sabi, we inherited the sin of Adam. Depraved, kung titingnan niyo po sa dictionary, ang ibig po sabihin niyan, morally corrupt or wicked. Unable to do good. Ito pong total depravity is sometimes, or this is the equivalent of the doctrine of original sin. Ibig po sabihin, nung tayo daw po ay pinanganak dito sa mundo ito, we bear the original sin of Adam. We inherited the sin of Adam. Kaya ang baby daw po,
kapag ipinapanganak. Ayon po sa mga Calvinistic, Calvinism, ang baby kapag ipinanganak, may kasalanan yan. Kapag ka namatay yan, mapupunta yan sa impyerno. Pero may mga nagsasabi na mga Calvinistic, na, teka, hindi tayo sigurado, baka elect yan. O, pati sila, nagkakagulo po eh. No? Baby eh. Hindi nila alam eh. Sila mismo. Bakit? Wala naman po nakakaalam eh. Oo. May nagsabi, ang baby kapag ka namatay, mapupunta sa impyerno. May yung iba naman nagsasabi, hindi, wag muna. Hindi natin alam kung yan ay elect o hindi. Di ba? Sino pong makapagsasabi? Ang Diyos lamang na nakatataho ng puso ng bawat isa, siya lamang ang nakakaalam kung sino ang maliligtas. Ayan po. So, the question is, are we all born sinners? Tayo ba nung pinanganak, tayo ay makasalanan? No? Ayan po, the Catechism of the Catholic Church declares that children or babies are born with fallen human nature and tainted. Kaya nga po, kailangan daw ng baptism. Ayan po. Yan. Binibinyagan. Kasi, ang paniniwala nila, merong original sin yung baby. Tingnan po natin, ano po yung doktrina na kanilang pinagbabasihan. Bakit po nila nasabi na ang tao ay ipinanganak na merong inherited sin? Ano po? Saan po nakabase? Marami po yan, mga kapatid. Nung research ko po, at daming verses na pinapatungkulan nila, ito nagsasabi na ganito. And one of these verses is Romans chapter 5, verse 12 to 14. No? Sabi po dyan sa talata, therefore, just as through one man, sin entered the world. Sino po yung one man na yun? Si Adam. Ayan po, nabanggit po sa verse 14. No? And that through sin, and thus, that spread to all men because of all sin. Paulit-ulit ko pong pinasa, mga kapatid. Pero wala man po akong nakita dyan na yung sin, ina-inherit. Hindi po ba? Ang kasalanan man, kahit nga po yung Tagalog, binasa po eh. Wala na po ako nakita doon na namana yung kasalanan. Ang sinasabi ng talata, pumasok yung kasalanan. True. Sabi dyan, death through sin. Yan po ay spiritual death, mga kapatid. Although yung physical death, kasama po doon sa pinataw ng Diyos sa kanila. But spiritual death. Ang sabi dyan, that spread to all men because all sin, lahat ay nagkasala. So kung titingnan ninyo, even from the context, wala po sa konteksto. Wala po sa konteksto yung kasalanan na nai-inherit. Iba po ang pinag-uusapan dito. And mind you, mga kapatid, there is no verse in the Bible. No verse. Not one na nagsasabi, the sin of Adam or the sin of our parents we inherit.
No? Ito po, kung talagang totoo, na minanan natin yung kasalanan ni Adam, if we inherit the sin of Adam without our choice or our doing, it follows, kailangan tanggapin din natin na nung ang Panginoong Hesus ay napakos at pinagbayaran ang kasalanan, ibig sabihin, lahat nabayaran ang kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng tao maliligtas. Diba? Nakita ninyo kung saan papupunta. Pero hindi po ganyan ang turo ng Biblia. Ang totoo, lahat tayo nagkasala at lahat tayo ay maliligtas kung ating if we will obey the Lord Jesus. Ano pa? Ito po. Kumuha lang po ako ng 3 mga kapatid kasi napakadami po. Sa Deuteronomy chapter 5 verse 8 to 10. Ang sabi po diyan, this is the second the giving of the law doon po sa second generation. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or the earth beneath, or in the rivers, or in the waters below. You shall not bow down there. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation of those who hate me. Ayan po. Ayan daw. Paparusahan ng Diyos yung mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Now, if we interpret it that way, na literal, ibig sabihin, hanggang sa 3rd and 4th generation lang. Hindi na tayo kasama. Hindi po ba, mga kapatid? If we take it literal. No? Ang sinasabi lang sa talata, God will punish the children for the sin of the parents. Hindi naman po binanggit sa talata na the children inherited the sin of the parents. May nabasa ba kayong ganun? Wala po. No? This is a figure of speech or in spiritual terms. No? Kung inyong aaralin na mabuti mga kapatid, bakit? Bakit parurusahan ng Diyos yung mga anak sa kasalanan ng magulang? If you notice of those, yung mga magulang, they hate God. Their hatred for God is such that na-influencehan nila yung mga anak nila to hate God. Kaya, magiging rebellious din sila sa Diyos kagaya ng kanilang mga magulang. And so God will punish them. Isa pa po. Ito po, paborito po nila ito. Even sa mga Roman Catholic. Sa Psalms chapter 51 verse 5. Ito po ay translate ni ginagamit ko din yan minsan. Pero marami pong translation dyan na hindi ganon
Babasa nga kayo ng English for English. Minsan nalilito kayo. No? Kasi minsan, yung verb na uuna sa subject. No? Nagaganyan-ganyan. Parang, parang awkward na pagkaka-English. Kasi, it was translated from the Greek text, word for word. Book as brought in simply. Ano nga po yan sa Tagalog, mga awit. Alam po ninyo itong Psalm 51, this is the psalm that David, no? Ito yung salmo, ito yung awit, ito yung panaghoy na sinalita ni Haring David pagkatapos ang puntahan ni Propeta Nathan. At sinabi sa kanya, nagkasala ka laban sa Diyos. Bakit? Kinuha mo yung asawa ni Uriah, pinapatay mo si Uriah. Nangalunya ka kay Bathsheba. And David, upon hearing the news from the prophet, na-realize po niya yung kanyang kasalanan na napakabigat laban sa Diyos. And so, he wrote this Psalm 51. Kaya kung titingnan niyo po yan, full of emotion. No? Full of emotion. And full of hyperbolic language. Hyperbolic, it's a figure of speech. No? Na ang ibig po sabihin, baka po yan ang sasabihin ng kanyang anak sa kasamaan, mga kapatid. Exaggerated po yan. No? Hyperbole. Ang tao po, kapag ka nasa isang kalagayan o state wherein he is emotional, ano po yan, by pouring out his emotion, exaggerated po ang kanyang nasasabi. Gaya po nito. Umiiyak siya, humihingi ng tawad sa Panginoon at ang kanyang nasambit, Panginoon, ako'y inanyuan sa kasamaan. Sa kasalanan, ipinag-ihi ako ng aking ina. Totoo po ba? No? The question is, if David was shapen or formed in sin, if David was born when the time was conceived, then what does that tell us of God? Bakit? It was God who formed him in the womb and gave him the Spirit. Kaya po, ano yan? Ito Psalms 58 verse 3. Psalms 58 verse 3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Ha? Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. O ito po, ang verse na ito, it describes the character of the wicked. Pero ang pagkakadescribe po, ang pagkakasabi, sila ay naligaw na. Sa bahay bata pa lang, they are already lost. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng kasinungalingan. O meron bang sanggol o nandun pa lang sa nagsasalita ng kasinungalingan?
Kahit na yung kapapanganak na baby, may nakakapagsalita na ba ng sinungalingan? Wala po. So exaggeration, no? To drive a point. So ganito din po yun. David exaggerating na, Lord, I have sinned against you. No? Ako ay ipinanganak sa isang masamang mundo. Yun pong ibig po sabihin niya. I was formed, I was shapen in iniquity. I was born into this sinful world. Kasi, if truly that he was born with sin, what does that mean of God? No? It is God who gave spirit to all men. No? Eh, ang espiritu ba nagaling sa Diyos? Sa kasalanan. Hindi ba dalisay yan? Puro. Sinless. No? Ito po, sabi po sa Sikaraya, this is the Lord who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within. It is God who forms. It is God who gave the spirit. Sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7, sabi po dyan, the spirit shall return to God who gave it. It is God who gave the spirit. And also in Hebrews chapter 12, verse 9, sabi po dyan, shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? God is the Father of spirits, of our spirits. Bakit po? Siya ang nagbigay ng spirit. At the moment of conception. No? So, ang tanong po, would God give a spirit tainted with sin? Kasi kung sinasabing, yung baby, kapag pinapanganak, may kasalanan niya. Sabihin ba ang Diyos nagbibigay ng espiritu na may kasalanan? Taliwas sa karakter ng Diyos. No? Eh, ang mga baby po, they are born innocent, sinless. And the Lord even used little child as example. No? Ito po, sa Mark chapter 10, verse 14 to 15, eh nung makita ng mga alagad na nagsisilapit yung mga bata, eh sinasabay ng mga alagad. But when Jesus saw it, sabi po dyan, he was greatly displeased and said to them, nagsabihan niyo kanyang mga alagad, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom. Hayaan niyong lumapit sa akin yung mga bata. Bakit? Sa kanila ang kaharian. Ano po ba yung pagkakasabi, mga kapatid? Huh? Mark chapter 10, verse 14 to 15. Baka po ma-misquote ko, mga kapatid. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyo magsilapit sa akin ang mga maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Why? Sabi nga dito sa sa verse 15 katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, na tulad sa isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Why? Because, you see, the character of little children, they are innocent and humble. Ang bata po, kapag sinabi mong, halika, punta tayo, bibili tayo ng pino. Sasama yan sa iyo. No questions asked. No doubt
Walang pag-aalinlangan o pagdududa. Kaya sabi ng Panginoon, ganyan dapat ang karakter ng isang tao para makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Hindi yung, ayoko dyan. Parang ano. Hindi po ganyan ang bata. Because the mind of children, little children, they are innocent. Innocent yan, mga kapatid. Mamaya po, makikita po natin yung stages of a life of a person. Kung saan po pumapasok yung kasalanan. But I'm getting ahead of myself. And then also, in Matthew chapter 18, pinalapit sa kanya. At inilagay doon sa kanilang kalagitnaan. At sinabi, assuredly I say to you, unless you are converted and what? Become as little children. Yung sabi ng Panginoon. No? Nowhere in the Bible does it say that sins are inherent. Wala po, mga kapatid. Kahit pag-aralan po ninyo yung buong Biblia, wala po kayong mababasa. Not one verse. On the contrary, ang tinuturo ng Biblia, kasalanan ay personal. Ang kasalanan, hindi namamana, pero ang kasalanan, personal. Ano ibig sabihin? Kasalanan ko, kasalanan ko. Yung kasalanan mo, kasalanan mo. Individual, personal. Hindi po pwedeng yung kasalanan ng nanay ko, ipataw mo sa akin. Kasalanan ng tatay ko, ako ang sa verse 1, sabi po dyan, I will just read verse 1 and then we will go to verse 9. At ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel? So meron pong favorite saying o favorite proverb itong mga Israelita. Ano po yun? Ito po, kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipangilip. Yun pong favorite proverb ng Israel is, the parents eat the sour grapes and the children's teeth nangingilom. Ibig sabihin, yung kasalanan ng magulang, minana ng mga anak. Yung mga anak ang nagdurusa. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 19, verse 3, sabi ng Panginoon, as long as I live, hindi na ninyo sasambitin ang kawikaang ito sa isa. Sabi ng Panginoon. Wag na ninyong sasambitin yan. Bakit? Mali yan. And then he proceed to lecture them on accountability of its person. Sabi po sa verse 19, yet you say, why should the son not bear the guilt or the sin of the father? God said, because the son has done what is lawful and right and has kept all my statutes and observed them, he shall surely live. Verse 20, the soul who sins shall die.
The Son, ito po, maliwanag, napakaliwanag. The Son shall not bear the guilt or the sin of the Father, nor the Father bear the guilt of the Son. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdaranas ng kasamaan ng ama o magdaranas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran na matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan masasama ay sa kanya. Personal to each his own. Yung kasalanan mo, ikaw magturusa para dyan. Ikaw ang sasagot sa Panginoon dyan. Hindi minamana ng anak yung kasalanan ng magulang. Sasabihin na naman mga Calvinistic, Calvinism. Paano yung sinasabi sa Romans 3:23? Ano po yung sinasabi sa Romans 3:23? For all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O yan, maliwanag sinasabi. Lahat nagkasala eh. But then again, mga kapatid, ano po ang context? Yun po ang text niya ng Romans 3, yung pagbabagkasal. Tatanggapin natin, lahat nagkasala. There will come a time in a person's life when he starts to commit sin, sapagkat we have already established that a baby is born pure and sinless. But there will come a time, mga kapatid, that baby will grow and starts to commit sin and fall short of the glory of God. Yan po yung tinatawag sa religious circle as age of accountability. Pinaniniwalaan po yan. Kahit po na mga Calvinistic, Calvinistic. Ayan, ito po. Titingnan po natin yung stage of life. Kung saan ang tao ay nag-o-umpisang magkasala. Start po tayo doon sa conception. When a sperm cell and the egg cell meet. No? At nabuo, nagkaroon ng embryo. Hindi yata embryo yung unang ano yan. Zygote yata. No? Pero the moment, mga kapatid, na nag-meet yan, egg cell and sperm cell, yan po yung moment of conception. And that is, I believe, the time wherein God gives the Spirit to that person. Ito po, pinagdebatihan po yan eh. Sa US po. Nung pinagdebatihan po nila yung abortion bill, meron pong mga doktor, mga siyentipiko na nagsasabi, kasi po ang reasoning ng mga pabor sa abortion, hindi pa naman tao yan eh. No? Hindi pa daw tao yun, kaya pwede pa nila yun. Yun po ang kanilang reasoning. But the medical community and the scientists reason out that life begins at the moment of conception. Pagkatapos po mag-meet ng sperm at saka egg at nag-uumpisang lumaki, mag-multiply, yung cell nagdi-divide, nagmo-multiply, that is the moment life starts. And I believe, mga kapatid, that is the moment that God gives the Spirit, the breath of life. So, from embryo, lalaki yan. After 9 months, iluluwal yan nung ina. Birth. So, the baby is born what?
pure and sinless. We have established kanina na ang Diyos nagbibigay ng Espiritu na walang kasalanan. Wala pang kasalanan yan. So habang lumalaki yan, no? Ang maliliit na bata, sayang wala dito yung anak ni Naomi. Gagawin ko sana example. Infancy to childhood, ayan, anak ni sister. Yan. Nandito yun sa stage na yan, childhood. The child does not yet possess the capacity and discernment of what is right. Ang bata po, nakagagawa ng minsan sa tingin natin mali. Pero sa kanyang murang isipan, walang kamuwang-muwang, hindi niya alam na yun ay mali. No? May napanood nga ako dito sa minsan nanonood ako ng mga sa FB. May napapanood ako na yung batang lalaki maliit, may dumaan na babae, napakaiksi ng palda, hinipuan. Nagalit yung babae na nakapalda ng maiksi. Anong muwang ng bata? Oo, mali yung ginawa ng bata. And the capacity to entitle. Nawa ka niya, wala mali siya. Bakit? Hindi pa niya alam kung ano ang tama o mali. But then, mga kapatid, dumadating yung tinatawag na age of accountability. No? Wherein he is able to discern between right and wrong, good and evil. At dyan po, nag-uumpisa ang tao ay magkasala. Ano po yung age of accountability? What determines age of accountability? Ni Tertullian, early Christian writers such as Tertullian in 238 wrote that the age of accountability began at around puberty, around age 14. Kung saan daw yung bata marunong ng mahiya. No? There develops a sense of shame about nakedness. And feeling sa mga Hudyo naman, they decided that their son is under the law and already responsible to it at the age of 13. Kaya ating Panginoon, when he was 12, he already understand his life purpose and feel an awareness and need for him to be busy about his father's business. Ito po yung pumunta po siya sa temple, age 12. But, ito pong age of accountability, hindi po yan binabanggit sa Biblia. No? But, concept is yung konsepto po ay ating pong mababasa or makita. Ngayon, mga kapatid, anong edad ba yan, kapatid? Wala pong specific. Bakit? Different po yan sa bawat tao person. Merong iba na mas mabilis na mag-mature. Merong iba naman na mabagal. So yung age of accountability differs from person to person. And also,
it is affected by, because it is fashion, shape, no? Na mas pasama na ng pasama ang mundo ngayon. Maagang namumulat sa kamunduhan. Na so, basta ito po, no? Ito po yung period in one's life wherein a person can already discern and choose. No? Ano po yung discern? Pagkilala. Makikilala na niya at nakakapili na siya, choose, kung ano ang tama o ano ang mali. No? Nabanggit po yan, Deuteronomy chapter 1 verse 39. Ayan po. Yung mga anak ninyo, no? Na ngayon, who today have no knowledge of good and evil. Ibig sabihin, dumarating yung know how to refuse the evil and choose the good. Dumarating sa panahon. Hindi mo man turuan yung anak mo, yung maliit na bata, lumalaki yan, darating sa edad, age of accountability, na alam na niya kung ano yung tama o mali. And he already has the capacity to choose between the right and wrong. Yan po yung age of accountability. So tingnan po natin ulit mga kapatid yung stage sa buhay ng isang tao. Again, that age wherein he is already able to discern between right or wrong, or good or evil. Diyan po nag-umpisa ang tao magkaroon ng kasalanan. Sabihin po ninyo, hindi naman ako, Ang sabi ni Apostol Juan, hindi ba nakapag-isip yan ng na hindi ko nga sabihin kay mama na ganito. O pagsisinungaling na yun, mga kapatid. Upitin ko nga ito. O, halimbawa, inutusan ka sa tindahan, bumili ka nga ng ganito. Hindi mo sino yung sukli. Kasalanan ng bata yun. No? Yung pag-iisip lamang, mga kapatid, nag-isip ka ng masama, kasalanan mo na yun. Hindi mo man ginawa. Sabi nga ni doon sa James, to him who know what is the good that he should do and doesn't do it, to him it is a sin. Ito will end, but spiritually mamamatay yung kanyang he will be in a
spiritually dead condition. Unless he or she receives God's gracious gift of salvation. Paano tatanggapin? Paano niya tatanggapin para siya ay maligtas? No? Sabi ng ating Panginoon sa John chapter 8 verse 24. If you do not believe that I am the Christ, you will die in your sins. So it's believing in our Lord Jesus. No? Sabi din ng ating Panginoon, Mark 16:16, he who believes and is baptized will be saved. And the Apostle Peter in Acts 2:38 said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Yan po ang gagawin ng isang tao. Kaya kung meron po, mga kapatid, na nandirito, na hindi pa tinatanggap ang ating Panginoon sa kanyang ikaliligtas, we invite you. You are still spiritually dead if you have not yet received Jesus as your Lord and obey His commandments. Turap at mga kapatid, ano po yung napag-aralan natin ngayong araw na ito? Pangalawa, babies are born pure and without sin. However, it reaches a period of life called the age of accountability. Child he or she is being accountable to God for his or her actions. And that person has and in need of God's grace to be saved. Therefore, that person must hear and believe the gospel, confess his or her sins, repent, and be baptized for him to be restored in a safe relationship with God. Yun po ang dapat gawin. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po'y magpapatuloy, tayo po'y aawit ng isang hymno. And then Brother Norley will lead us with the Lord's Supper.